Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong mga pahayag ni Congressman Dante Marcoleta tungkol sa impeachment ni VP Sara. Itong ginagawa ng kapwa niya kongresista panggigipit sa VP Sara. Ito, ipinos ni Optic Politics ang mga word for word na binitawan ni Congressman Dante Marcoleta. Title is, Huwag na Huwag Nila Akong Subukan. Okay. Ito ang mga pahayag. Tinanggal nila ako sa Justice Committee kasi i-impeach nila yung Vice President para hindi na ako siguro makasali. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yon ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Nako, nagboluntaryo na si Congressman Dante Marcoleta na magiging defense o abogado. Siya ang tatayong abogado ni VP Sara once na matuloy ang impeachment. Okay, galing. Ang mga prosecutors, kongresista. Ang defense lawyer, kongresista din. Ayan, magkakaalaman na. Kaya sabi niya, huwag nyo akong masubok-subukan. Trial lawyer itong si Congressman Marcoleta Bago siya naging kongresista, marami na siyang karanasan as criminal lawyer, trial lawyer. Kung sina Luistro lang, kung sino pa yung mga, sinong tatayong prosecutor. Malala ko noon, yung panahon ni Erap, President Erap, yung Congressman Umali, sino pa yun? Congressman, kalimutan ko na, yung mga prosecutors noon. Kasi, mali na po ang nangyayari Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation, there are more than 400 offices and agencies of government beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA, meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang di kayo namumulitika? Very clear, di ba? Ang daming opisina na tumanggap ng confidential funds, meron ding notice of disallowance. Bakit hindi imbestigahan ang lahat? Bakit OBP lang ang iniimbestigahan? Di, pamumulitika. Okay. 400 offices, ayaw ninyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Okay. Pangalawa, sabi niya, yung pag-audit, yung pag-i-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po ay trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine the expenditures of public funds, only the Commission on Audit. Bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, COA, bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Yun. Ang saligang batas, nagbigay ng kapangyarihan sa COA, sila ay mag-imbestiga sa paggamit ng pundo. Bakit?
ginagawa ng Kongreso. Sila nang nag-iimbestiga, sila nang magiging prosecutor. Kaya lang po, pag ako ay nagsalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinapasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Guguluhin nila ako, hindi sila nakikipag-debate. Ang gagawin nila, manggugulo lang, pagkatapos papatayin nila yung aking mikropono. Ilang beses ko nang napansin yan, pinapatay ang mikropono pag nagsasalita si Congressman Marcoleta. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Yun po ang sentimento ng karamihan. Ano na ang nangyayari sa bansa? Wala na. Palubog na ang ating bansa kung ganito ang mga pangyayari. Mismo ang mga kongresista na sana gagawa ng batas, susunod sa batas, sila nang lumalabag sa batas. Okay. Napakamahal po ang kuryente. Napakamahal ng presyo ng bilhin. Napakamahal pa rin ang tubig. Wala pong tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, maghearing lang ng maghearing ang Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayun, si PRRD. Ito naman, Committee on Good Government and Public Accountability, pinupuntirya si BP Inday Sara. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Yan po ang mga pahayag ni Congressman Dante Marcoleta. Okay, may pahayag kanina na ang Quadcom mag-release na ng kanilang partial report bago sila mag-break ngayong December 18. So, ibig bang sabihin nun is tigil na ang hearing? Salamat naman kung titigil na ang hearing kasi naka 12 hearing sila. Ilang buwan ba yan? I think mga 3 months. Ang tanong, magkano ang ginastos? Nako, malaking gastos yan. Every time na may hearing, malaking gastos. Hindi lang sa pagkain, sa kuryente, allowances. Yung nakakapagtaka si Senator Hontiveros, yung COA report, 2023 na COA report. Yung dalawang committee na hinawakan ni Senator Hontiveros, ang laki ng gastos, siguro abot ng 200 million. So, yung dalawang committee. So, paano? Grabe, basta pera ng taong bayan yan. Hindi naman nila pera. Kaya instead na itulong mo sa mahirap, napupunta sa kanilang pagkain, sa kanilang para silang gumagastos ng pera na hindi nila alam yung hirap ng mga tao na nagbibigay ng buwis. Pera natin yan, yung ginagastos ng ating mga mambabatas. Tapos kung i-liquidate nila, ano lang, certification lang. Another findings ng COA, yung extraordinary miscellaneous expenses nila, lumobo ng halos ilang percent? 200%. Kasi yung approved sa GAA, 1 point something billion, naging mga 4 billion ang gastos sa extraordinary miscellaneous expenses. Ganon sila kung gumastos. Tapos, ang liquidation yun, ano lang, certification lang. Ganon lang. Kaya nakakainis po
na very particular sila sa paggastos ng confidential funds ni BP Sara, yung kanilang paggastos, ganun lang, certification. Nasaan yung double standard nila? Okay? So ito, salamat po Congressman Dante Marcoleta. Tatayo kayong abogado ni BP Sara. Nako, magkakalaman nila. Masusubukan kung sino ang sino ang astig pagdating dyan sa trial sa impeachment court.